daming sinasabi Sige. nitong si Gilyar dito sa wall ko. Bahala siya. Samuel, pinanood mo ba yung video ko? Dapat di mo Hindi. pinanood, ha? Hindi talagang hindi. Wait. Sige, mabuti. Busy ako eh. Hirap nga ako signal kapag maaga. Wala na akong pakialam doon. Wala yung pakialam Naka-live yan na doon tayo. si Samuel. Si Blaan dyan, ha? Blaan, pakinggan mo, ha? Mamaya magtatanong yun. Sige. Sino moderator? Ako suyo naman, oh. So magandang lalaki ako at maganda ang gabi ngayon, no? Nagpapasalamat uli kami sa muling pagkakataong ito magkakaroon uli ng debate sa pagitan ng isang pastor ng End Time Believer, which is Pastor Ferdinand Sustento from End Time Believers, and Mr. Samuel Tahuda as MCGU. Today is May 24. Ang kanilang topic na pag-uusapan ay patutunayan ko na may regla ay na may dugo si bro, take two. Pakikat nga yung record. Pambihira. Naalala ko tuloy yung regla. Hindi, tanggalin mo muna yan. Pangit yung nabanggit ko eh. Hindi, okay lang. Naka-live na yan eh. Hindi, yung sa record ko na lang yung pinotol ko. Hindi, yung ayusin mo naman yung intro mo, Mr. Moderator. Hindi, na-insert ko yung yung sinasabi mo sa awit 51. Sina pa, ayusin mo sige. So, ang pag-uusapan nila na patutunayan ko na ang Panginoong Kristo ay walang dugo ni Maria. Yan ay titindigan ni Pastor Ferdy, no? At tututulan naman ni Samuel. Sa unang yugto, ang 10 minuto, Pastor Ferdy, go. Sige, salamat sa moderator at salamat sa katunggali natin si Samuel at doon sa mga nagpupuyat, no? Ako po si Pastor Ferdinand. So, patutunayan ko, si Jesus, ang dugo niya ay galing lamang sa Ama ng Diyos. At hindi ito galing kay Maria. Katunayan, ang dahilan po natin, ito po, ang dugo po ay namamana. Yung kasalanan po ay namamana. Ito po ang pagkasabi sa awit 51 verse 5, no? So, ito po yung sabi sa English. Behold, I was shapen in iniquity, and in sin did my mother conceive me. So, malinaw yan, no? So, nung habang pinaglilihi siya, so, inanyuan siya sa kasalanan. So, pag sinabing shapen, pag-aanyo, no? Ito po ay nangangahulugan na yung nanay ay may kasalanan na ipapasa po ito, yung kasalanan dun sa kanya pong anak. Ito ba yung dugo? Ito ba yung dugo na naipapasa? Mamaya, tatanungin natin yung science kung ito ba talaga yung dugo na mamana. Yung talata na katunayan na si Maria ay makasalanan, ang nakasulat sa Romans chapter 3 verse 23 ay lahat ng tao ay nagkasala. So, si Maria ay nagkasala. Bakit? Lahat ng tao, hindi pera si Maria doon. So, pagka may kasalanan ka, maipapasa ito nito sa iyong anak. Bakit? Kasi nga, mamaya, papakita natin, yung ordinaryong pregnancy o pagbubuntis, may pagpapasa yan ng genes from mother to doon sa anak niya, doon sa fertilized egg, no? So naipapasa yun kapag nag-mate yung mag-asawa. So nandoon na yon yung DNA ng both side. So pero kay Kristo walang nangyaring sensation, no? Kaya katunayan dito, yung shapen in iniquity, ito ang lahat ng mga ordinary pregnancy. Talagang may papasa yung kasalanan. Kasulat nga ako ay inanyuan sa kasalanan. So ngayon, ipapakita natin, paano kay Kristo? Yun ba ay ordinaryong pagbubuntis na katulad lamang ng pagbubuntis sa mga tao ngayon? Sa katunayan, hindi po. Bakit? Kasi sabi nga ng Romans 3:23, lahat nagkasala. So lahat ay
walang matuwid. Nakasulat din yan sa Romans 3:10 and 11. Walang umahanap ng Diyos, walang matuwid, walang kahit isa. So, pagdating naman dito sa Romans 6:23, pagka may kasalanan ka, mamamatay ka. At si Maria ay nangangailangan ng tagapagligtas. Sinabi niya sa Lucas, no? Sabi niya ay nagagalak ako sa Panginoon na aking tagapagligtas, no? So, si Maria ay part nung purpose na isa siya doon sa isisave. Pero ang tanong, si Kristo ba ay may dugo ni Maria? Ito po ay wala. Bakit? Sa katunayan, si Kristo po ay ilinagay ng Diyos na fertilized egg na or finished product na siya ay kailangan lamang na diretso na yon, diretso ng lalaki lamang. Nakasulat po yan. Check muna natin kung ito ba talaga ay may stages ba talaga na ganun. Sa pregnancy, sa ordinaryong pregnancy, kung i-check natin sa Wikipedia, so bahala na lang si Samuel kung hindi siya maginiwala doon. Sa unang stage, may some reason doon na talagang pumapasa yung dugo. Okay? Pero in the process of time, na pag ito ay naayos na at may stage siya, I think it's stages na mga ilang weeks na hindi na yung papasa. So, in stages na fetus na yung baby, hindi na pwedeng pumasa yung dugo kasi it can cause death, both of them. So, mamaya, i-check na lang siguro ni sa kanyang cross kung talaga bang ganon. Mamaya, siguro tanongin na lang niya ako. Pero, yung banal na bagay, dun sa Lucas, no? 1, hindi na kami 35, no? Ang sabi doon, yung banal na bagay na nung ang banal na espiritu ay nag-overshadowed kay Maria, yung banal daw na bagay, ang ibig sabihin po nun, hindi po yun egg or sperm lamang. Kundi pag sinabing banal na bagay, banal, galing po sa Diyos, kaya nga banal na bagay. Katunayan, ang pag tinanong nga ako, may dugo ba yung Diyos? Ang Diyos ba ay espiritu? Ang Diyos ay espiritu, pero pwede bang may dugo ang Diyos? Automatically, pag espiritu, walang dugo. Pero ang Diyos ba gumagawa ng dugo? Obvious yun. Bakit? Si Adan, bakit saan galing yung dugo ni Adan? Galing sa Diyos. No? Kung tatanungin niya ako mamaya doon, tungkol doon, automatically, kaya ng Diyos lumalang ng dugo. So, nung sinabi doon na sa Mateo 1, ito lang, Mateo 1:18, yung pagkasabi, yung birth ni Jesus Christ was on this wise, sabi niya. She was found with the child of the Holy Ghost. Yung pag sinabing child of the Holy Ghost, nakipag-sex ba siya doon? Hindi po. Ang ibig sabihin nito, yung batang yun na dinadala niya ay galing sa Diyos. Kasi kung she was found with the Holy Ghost, nangangahulugan, walang parte doon si Maria. Bakit? Kasi pagka si Maria ay nagkaroon ng part at ibinigay niya yung kanyang egg cell, magkakaroon ng sensation. Hindi na si Maria magiging virgin. May ilang minuto pa po ako. Mr. Moderator? Ito yung sabi sa 3 minutes. Lucas 1:31. And the angel answered and said unto her, the Holy Ghost shall come upon thee, the power of the highest shall overshadow thee. Therefore also the holy thing which shall be born of thee shall be called the Son of God. Kung siya ay tatawaging anak ng Diyos, kanino siyang bini? Sa Diyos. Ang tanong, may binhi ba si Eva? Kung gagawin niya yun, sasabihin niya may egg cell si Maria na binigay doon para mabuo si Kristo. That's very wrong and very fallacy. Why? Lalabas, may sexual intercourse na nangyari.
no? Para mabuo ang isang bata in terms of ordinary pregnancy is you need to have the sperm in egg cell. Hindi tayo bastos dito, hindi natin gustong magsalita ng ganyan, pero pinapakita natin in terms of medical terms o dun sa aspeto na yun. Nagbibigay ito ng X and Y or X and Y chromosomes. So pag sinabing Son of God, hindi na magiging Son of God yan, magiging hybrid si Jesus Christ. Why? Kasi kung magbibigay siya dito, lalabas talagang mayroon siyang dugo ni Maria. Yan. Ang pagkasabi dito ay banal na bagay na isisilang mo ay tatawagin anak ng Diyos. Kain pa din siya. Kanino ba siyang anak? Sa Diyos. Sabi sa Mateo 1:18, ang banal na spirito. No? Isa pang talata. No? May oras pa po? Ilang minuto na? Go ahead lang. 1 minute. At ito po yung sabi doon sa Acts 20 verse 28. May dugo ba yung Holy Spirit? Holy Ghost? Meron po. Take heed therefore unto yourself that all the flock over the which the Holy Ghost had made you overseer to feed the church of God, which he had purchased with his own blood. So sa English translation, kung babasahin mo dito, ang tinutukoy dito na may which he had purchased with his own blood is yung Holy Ghost. No, siya yung gumawa sa atin as overseer para pakainin yung iglesia ng Diyos na binili niya ng kanyang sarili. Dahil naniniwala kami na yung Holy Spirit ay ito yung Ama. No? No? So yung dugo niya, ito yung dugo ni Jesus. At itong dugo ng kanyang anak, ito rin yung magtutubos. Katunayan, pag hindi banal ang dugo ng tutubos, hindi ito pwedeng pagtubos. Bakit? Ano bang dugo ni Kristo? Ano dugo ni Kristo? Okay. Cross-examination 10 minutes for Samuel Tahuda. Proceed. Okay, maraming salamat. Una kong tanong sa'yo, Ferdy, handa ka na ba? Ferdy, hello, rinig ako? Clear. Ferdy. Oo, sige, go. Bro, Ferdy. Na-mute ko, na-mute. Okay. Sige, go. Sabi mo kanina, Narinig ko. Okay. Sabi mo kanina, ang kasalanan ay namamana. Tama ba? Yes. Ang tagal yata. Parang may Yes, delay yes. ba? Parang mabot. Okay. So, sa 51.5, Hindi may kasi, nakasulat ba doon sumasagot na... ako, di mo narinig. Hindi, ang ibig kong sabihin, parang may delay na 4 seconds yata. Hello? Delay. Baba mo na kayong dalawa. May delay, no? Oo. Baba ka muna, Delay ka, Pastor may delay. Ferdy. Sige, Samuel, baba ka muna. Sam, baba. Sam. Okay na ako? Naririnig ba, bro? Okay. Clear. Reset ko yung time, ah. Hello? Dinig baba ko, Pastor Ferdy. Ferdy? Okay, naririnig ko. Ganito ang gagawin natin for it. Makinig ka muna, Sam. Magbibilang ako ng 1, 2, 3, then susundan nyo yung number. Unahin ko si Pastor Ferdy. Clear ba yung instruction? Hanggang saan ka ba bilang? 1, 2, 3? Dadag ko nga ng 4, 5, 6. Okay, para malaman natin kung ilang segundo. Mm-hmm. Sige. So, unahin natin kay Pastor Ferdy. Clear ba yung instruction? Yes. Okay, 1, 2, 3. 1, 2. Ako magsasalita, kala ko clear. Sorry. Ano, pero parang ano na yata? So, 1, 2, 3. 4, 5, 6. 3 seconds ang delay. Pastor Ferdy, sumagot ka ba ng mabilis? Mabilis ako sumagot.
Okay, magbibilang uli ako for the second time. Susundan mo yung number. Is that clear? Okay. 1, 2, 3. 4, 5, 6. May delay 2 seconds. May delay na, may delay. Baba ka muna, Ganun ba? Pastor Ferdy. Join ka ulit. Sige. Ikaw, Sam. Sige, Bilang natin. ako 1, 2, 3. 4, 5, 6. Clear. Walang Kay delay. Pastor Okay. Ferdy. Yung Kay sa'yo na Pastor may delay Ferdy sa lang. kanya. Yun nga, napansin ko nga eh. 7, 8, 9. Magpas. Okay. Narinig ako. Ay, advance. Oo. Narinig ako. Nakikinig ka, Pastor Ferdy. So, ibibigay ko uli yung instruction, ha? Magbibilang ako ng Sige. 1, 2, 3. Susundan mo ng 4, 5, 6. Is that clear? Okay. 1, 2, 3. 4, 5, 6. Pinakamabilis mo na yan. Oo, mabilis yun. Ay, isa pa. 1, 2, 3. 4, 5, 6. Clear na, okay na. Para mga So, isang segundo na lang ang delay. Okay na yan? Oo. Parang Hindi, mga okay second na. delay. Clear na. Clear na. Oo. So, 10 minutes presentation. Tapos na. Proceed naman tayo for 10 minutes cross-examination. Sam, pasok. Okay, Ferdinand. May sinabi ba doon sa talata sa 51.5 na si David ay makasalanan nung siya'y pinanganak? Hindi sinabi. Hindi sinabi. So, nung siya'y isinilang, wala siyang kasalanan. Meron na. Cut the time. Cut the time. Okay, off yung mahinang loudspeaker. Okay. 9 minutes 35 seconds. Continue. Okay. Sabi mo, meron na siyang kasalanan. Okay. Ayon sa Biblia, ano ba yung definition ng salitang kasalanan? Definition ng sin is transgression, Transgression. Okay. disobedience. Sabi mo, meron na siyang kasalanan nung siya isinilang. Okay. Ano yung kanyang transgression nung siya isinilang? Ang wala pa siyang transgression, Wala. pero yung Salamat. magulang niya Okay. meron. Pero yung nanay niya meron. Sunod na tanong. Sabi mo kanina sa Romans 6:23 na kapag may kasalanan ka, mamamatay ka. Yan ba yung binanggit mo? Yes. Okay. Yes, yes. Iko-confirm ko lang nga, sinabi mo kapag may kasalanan ka, mamamatay ka. Yes, or no? Yes. Sabi mo yan. Okay. Yes, yun yung sabi. Yung sabi ng si Bible. Kristo Romans ba? Okay. 6:33. Si Kristo ba namatay? Namatay siya. Si Kristo ba may kasalanan? Ipinataw sa kanya yung kasalanan. Si Kristo ba may kasalanan? Yes or no? Wala. Pero ipinataw, Salamat. kaya siya namatay. Salamat. Okay. Ang sabi mo kanina, okay na yung sagot mo sa akin. Maliit na naman sa nakikinig. Ang sabi mo kanina, no, gumamit ka ng Wikipedia, no. Na ang sabi mo Yes, yes, yes. sa early stage, no, ng pagkabuo ng kumbaga fetus sa loob ng tiyan ay mayroong chance, 'di ba? Mayroong chance na yung dugo ng ina ay makapasok doon sa fetus o doon sa embryo na mabubuo pa lamang. Sinabi mo yun, tama? Hindi lang chance. Talagang meron. Sa ordinary pregnancy, okay. sinabi ko. Aminado ka na yun palang mabubuong bata sa tiyan ay madadaluyan talaga no, ng dugo na galing sa kanyang ina. Yes. Eksakto. Okay. Si Maria ba ay pinagbuntis ba niya si Jesus? Pinagbuntis niya in the sense na dinala lang niya. Sabi doon, Pinagbuntis ba niya o hindi? dinala niya. Yung pinagbuntis na sinasabi doon, Okay. dinadala. Pakisagot lang ng yes or no kung ipinagbuntis ba niya or hindi si Jesus. Pinagbuntis niya, yes. Okay, binuntis. Okay. Noon bang ito'y kanyang ipinagbuntis sa kanyang tiyan, ito ba'y malaki na agad or nagumpisa sa napakaliit na cell? Nagumpisa ito doon sa fetus. Fetus. Or yung Yes. fetus, yung napakaliit, tama ba? Yung tinatawag nilang embryo ba yun? Napakaliit. Napakaliit. Okay. Oo.
Salamat. Yung No? nakadikit sa embryo, tapos lumalaki na siya. Yun. So, mag-start na yung ano doon. Okay. So, dahil si Jesus ay anak ng Holy Spirit, no? So, ano yung inilagay ng Holy Spirit sa tiyan ni Maria para siya ay magdalang tao? Yun na mismo yun. Yung pinakamaliit na fertilized egg na yun. Ibig Okay. sabihin, when I say fertilized, Fertilized egg. automatic na yun. Bubuo na lang yun, magiging tao Okay. na. Yun bang fertilized egg meron ng buto? Wala pa? Wala pang buto. Okay. Ayon sa siyensa, saan ba galing ang dugo? Ang dugo, kung yung red blood cell, ang tinatanong mo, Mr. Moderator, paki-confirm nga kung yung red blood cell o white blood cell. Yung, Ano ba yung tinatanong? yung dugo mismo, as in dugo, is Red. either white or blood, red. Both of them, both. Saan nanggagaling yung dugo nung... according to science, according to science, no, saan galing or paano nabubuo, ano yung pinanggalingan para mabuo yung dugo? Anong connection nun? Mr. Moderator, out of the context. Granted. Next question. Okay. Sabi mo kanina, yung Holy Spirit may dugo. Tama? Yes. Okay. Acts 20:28. Yung Holy Spirit ba mayroong buto? Wala. Yung Holy Spirit ba mayroong laman? Wala. Yung dugo, saan ba yun dumadaloy? Saang parte ng katawan dumadaloy? Sa laman? Tama ba? Sa laman dumadaloy? Oo, laman. Pag sa tao. Kapag walang laman, meron ba siyang dadalaw yan or wala? Automatically, wala. Yun bang espiritu, yung Holy Spirit ba, meron ba siyang material, no, na composition or components? Wala. Na pwedeng daluyan ng dugo? Wala. Yun bang dugo ay isang material Wala. na kumbaga Espiritu tangible yun. na makikita, mahihipo? Yun 4 minutes. Yun bang Holy Spirit makikita, mahihipo? Tangible ba siya? Nagchachapi ka, Sam. So, cut the time. Sam, Nagchachapi siya, hindi ko narinig Okay, yung tanong. baba ka muna, Sam. Si Sam Balik yun ka na din eh. bukas. Ano ko lang muna itong ano ko, ha? Malabo yung signal mo, Sam. Putol-putol ka. Sandali lang, Si Sam, nag-update na naman yata itong computer ko. Hello, yan. update na naman yung Windows. Okay na ba? Putol-putol pa rin. Okay Okay na. na? Okay na, okay na. Okay. Yung Yes, yes. Windows ko nga nag-update. Okay. Sabi mo kanina na lahat ng tao ay nagkasala. Tama? Amen. Yes. Amen. Sabi mo. Okay. Si Kristo ba, mayroon ba siyang katawang tao? Yes, dahil tao siya. Nagkasala ba yun o hindi? Hindi. Hindi. Okay. Okay na yun. Okay na yun. I-wave ko na yung time ko. At least mali na naman yung mga sagot niya. So, 3 kontrahan. minutes na i-wave na. Let's proceed for the next position. 10 minutes, negative side. Go. Okay, maraming salamat sa ating moderator no? At suggest na muli tayo yung pinagbigyan no, ng pagkataon na may pagtanggol yung katotohanan. So, ang timang pag-uusapan po natin dito, no, kung meron bang dugo ni Maria na nananalaytay doon kay Jesus. Kasi alam naman po siguro ng lahat no, na si Jesus ay talagang ipinaglihi, no, dinalagta or binuntis ni Maria. Ngayon po, ayon po sa Biblia, na yun daw pong dugo ay yan po yung diyan pinag-uugatan no ng buhay yung laman. Ayon sa Deuteronomio 12:23 ganito. Ang sabi,
lamang ay pagtibayan mong hindi mo kainin ang dugo sapagkat ang dugo ay siyang buhay at huwag mong kainin ang buhay na kasama ng laman. So, yung dugo, yan ay buhay, no? Yan yung nagbibigay, physically, siya yung nagbibigay ng buhay sa laman. No? Kaya, ang kinaroroonan lamang ng dugo ay yung laman. Di pa ba? So, yun pong batang nabubuo sa tiyan ni Maria. Nung ito ay, ipinagdalang tao no, sa panggitan ng Holy Spirit. Yung Holy Spirit po, ang binigay kay Maria ay yung kumbaga, yung tatawagin natin na yung pinakasimilya lang, no? Or tinatawag sa science na kumbaga kanyang DNA, no? Yung maliit na particle na kinaroon ng DNA. So, nung yun ay kumbaga ipinasok sa tiyan ni Maria, wala pa yung laman at saka wala pa yung buto. Diba? Malinaw po yun. Kumbaga, parang ano lang yun, kumbaga may ininject lang sa kanya na cell no para mabuo. No, kung sa modern science natin ngayon parang tinatawag nilang surrogate motherhood daw, parang ganyan no, parang something like that kasi ininject sa kanya sa magitan ng Holy Spirit. Ngayon po, yun pong ininject sa kanya gaya ng sabi ko, walang laman at saka walang buto. Ngayon po, sa Biblia, ayon ba sa science, saan ba nagmumula yung dugo no? Ano ba yung pinanggalingan no? I-search na natin no. Sandali, madali naman mag-search eh. Tanong natin kung where do blood come from. So, ito. Sabi dito, no, sa Google, dito sa wikipedia.org, sabi, blood is mesodermal in origin. Blood cells are made in bone marrow and in spleen. The bone marrow is a soft material in the middle of bones. Special cells in bone marrow make most of blood cells in your body. So, yun palang dugo ay galing daw yan sa tinatawag na bone marrow. Tandaan nyo na yung inilagay sa tiyan ni Maria ay wala pa yung buto. Kaya wala yung bone marrow. So yung bone marrow ay nabuo lang yun kalaunan, no? Sa pamagitan ng mga nutrients. At siya na rin mismo nagsabi kanina, nasa early stage daw ng pagbubuntis ay talagang madadaluyan ng dugo ng ina yung mabubuong bata sa loob. Kaya aminado siya mismo talaga, no? Aminado siya mismo na meron pala talagang dugo no ng ina na nananalaytay sa batang iyon. Kasi inamin niya mismo 'yan, no? Talaga namang ayon sa Biblia, talaga namang mayroong dugo. Kaya nga sabi siya nga ay ano 'di ba? Siya ay sa hanay ni David, no? Ipinanganak ni ayon nga sa ni Mateo, 'di ba? Sa kanyang genealogy. No, pagdating kay Lucas, ganun din ang sabi. So, siya ay sa seed of David, no? Root of David. Kasi meron talagang nanggaling kay David, no? Na kumbaga napunta doon kay Jesus, no? Na dumaan kina Maria. Meron talagang ganun. Alin po yun? Siyempre, yung kanyang physical. Kasi ayon po sa Biblia, ito sabi. Sa Hebrews 10:5, ang sabi ay ganito. Baka bagal lang computer ko. Hebrews 10:5. Sabi dito, kaya't pagpasok niya sa libutan ay sinasabi, hay na't handog ay hindi maibig, ngunit isang katawan ang sa akin ay hinihanda mo. Kita mo, di ba? Bago pala pumasok yung anak ng Diyos dito, ay merong katawang nakahanda sa kanya. Tanong, yun bang ipinasok sa tiyan ni Maria? Katawan ba yun? Di ba hindi yun katawan? Pero may inihandang katawan. Sino ang kumbaga ginamit para mahanda yun? Si Maria, di ba? Kaya yung si Maria talagang yung kanyang mga nutrients no na ginagamit para mabuo yung Nawala. So, cut the time. Wala si Sam. Wala si Sam. Sergio Maya, may PM ako sa'yo. So, hindi pinahintulutan si Sam. Sige, tignan ko. Dapat nag-share na lang tayo, Pastor Ferdy. Naubusan ng katwiran. It's either Kasha, ano yung nag-brown verse na out, binigay mo? etc. Yun na.
Sam, hindi ka namin naririnig. Sam, hindi ka naririnig, Sam. Anong mangyari dyan? O sa lahat ng nakikinig dyan, meron tayong technical error sa panig ni Sam. Oo. Ang tawag ko dyan, hindi pinahintulutan ng banal na espiritu. Advertise muna kayo, advertise pinahintulutan muna talaga. kayo, baka meron kayong upcoming debate. So, meron akong Ah. upcoming debate by tomorrow, 4 p.m. Ang topic ay Sabat by Cyrus, Kahayon as Judaism versus INC. No? Sabat. Kautusan ba ito sa panahong Kristiyano? Abangan nyo yung pagkakataon na yan. Patutunayan natin yan ay hindi kautusan para sa Kristiyano. Meron din Meron kami, na bro per day, tingnan mo lang. apa. Meron din kaming debate ng kaibigan ko si Makisi. No? May upcoming debate kami, so abangan po ninyo, patutunayan ko sa Philippians 2:6, no? Kasi 2:9. Kristo ay hindi lamang tao diyan. 2:6 ba? Or Colossians 2:9? 2:6. Oh, Philippians 2:6. 2:6. Ini-invite din Yung namin, Son of God. Oh. ini-invite din namin yung nakikinig. Meron kaming program every Saturday. Way Back Home yung title. Namin yung guest namin si Bruno yung pastor ng Born Again na naging Katoliko. So maraming salamat. Bro, kasi ano daw dahilan Putol-putol ka, Pastor Ferdy. bakit ano siya? Putol-putol. RCC. Ano daw yung naging dahilan niya ba't lumipat siya ng RCC? Putol-putol pa Pastor, rin. Doon na lang Pastor bro Ferdy. sa Hello. namin sa live Doon na lang sa program. Okay. Pastor Ferdy, Sige. pwedeng baba ka muna ulit para nade-delay ulit. Sige. Hello. Okay ba, Rasha? Sam, matras na yung kalaban mo. Matras na. Oo, natakot. Ikaw naman, narinig yung sinabi mo, pinababa mo kasi may delay. Hintayin lang natin. Parang sa ano siguro itong problemang yun, parang sa messenger siguro mismo talaga. Anong messenger, Sam? Ikaw lang naman nagkakaproblema. Hindi kasi simple namang biglang mawala. Tapos may delay. Oo. Bira. Okay na ba, bro? Sabi, Okay na? ayaw maniwala, Pastor Ferdy, di ba sinabi ko sa'yo, pinababa kita kasi delay ka? Sabi ba naman ni Sam, ginaya si Charleston, umatras ka na daw? Wala talaga sa ayos niya. JC, yung mga sinasabi mong yung JC, naka-record yan. So, Napapanood yan nila sa live. magbibilang ulit tayo. 1, 2, 3. 4, 5, 6. Pastor 4, 41. 5, 6. Nako, patay tayo dyan. Ang layo ng agwat, ha. Yung kay Ferdy, ulitin mo. So, Pastor Ferdy, 1, 2, 3. 4, 5, 6. Delay, Delay nga. 2 seconds. Paano magkakaintindihan Tuloy na yan? lang. Nako. Di, malapit na yung 12. Magbabalik na yung data ko. Ayaw nga pala, hating gabi, magre-refresh yan. Siguro mas yung maganda, eto, suggestion ko lang, no? Mas maganda, Inaantok na si JC. hindi, gising pa ako. Ito sa suggestion ko lang. Balik na lang tayo sa sharing natin, Pastor Ferdy, tapos rescued na lang kayo. Ngayon lang. Pambihira nga. Suggestion lang, Sam. No? Okay na yun, hindi na gano'ng kalayo. Suggestion lang, Sam. Sabay. Malinaw naman kayo sa live eh. Umami na si Ferdy. Lang kayo dyan eh. Si Ferdy, umami na, pambihira ka naman. Sayang yung pag-amin ni Ferdy. So, Hindi pa nga si Sam natatanong eh, pambiraw. Tuloy na. tuloy na natin.
Pumasok. Pumasok ng si Sispong. So, ayan na nga, no? Pumasok ng Meron si pang Sispong. 5 Parang minutes, gusto niya 4 na magsiuwian seconds for cross-examination under by Samuel. Ano pa? Presentation ko pa, di ba? May Presentation ba? yan, O Jesse. presentation? Tatapusin ko lang yung presentation ko. Oh, sige. Okay. Sige. 5 Okay, minutes, 4 salamat. seconds. Okay, yun po kasi ano kay Mariano, kumbaga yung inilagay ng Holy Spirit kay Maria ay para lang yung isang DNA na yun lang ang magiging pattern kung ano ba yung mabubuo sa loob ng kanyang tiyan. Halimbawa, no, kung ano yung magiging kulay ng kanyang balat, yung kanyang buhok, ano magiging itsura niya, ano magiging complexion ng buong katawan na niya. Kumbaga, yun ay mga, ano lang, yun ay volume of information lang ang nilagay sa kanya. Hindi talaga yung mismong, kumbaga, literal na dugo. 'Di ba? Kundi yung yung nabuong dugo sa kanya ay galing yun kay Maria, no? Galing sa mga kinakain ni Maria, galing sa kanyang nutrients at siya na rin mismo umamin kanina na talagang mahahaluan daw ng dugo ng ina. Inamin niya yan kanina mismo sa pagtatanong natin kanina sa kanya at maging sa kanyang sa presentation. Kaya dito mga kapatid, no, napakalinaw, no, na talagang mayroong dugo ni Maria si Jesus. Anong katunayan? Basa tayo ng Biblia. Sabi dito sa Marcos 6:3, ganito ang sinabi. Pansinin niyo itong mabuti ito mga kapatid. Sabi dito, hindi baga ito ang anluwagi, ang anak ni Maria at kapatid ni Santiago at ni Jose at ni Judas at ni Simon at hindi baga nangarito sa atin ang kanyang mga kapatid na babae at siya kinatitisara nila. Pansinin niyo, si Jesus ay anak ni Maria. Anak, di ba? At bukod dyan sa tinawag na anak ni Maria ay mayroon pang sinabi at kapatid ni Santiago at ni Jose. Hindi talagang magkapatid sila, 'di ba? Magkapatid talaga sila, no? Magkapatid sila sa in the flesh, magkapatid sila sa ina, no? Hindi pwedeng magkamali ang Biblia diyan, no? Kasi kapag surrogate mother ka, I don't know kung tinatawag ba nilang kapatid yung ipinanganak ng yung ano lang, yung surrogacy lang na ano. Hindi naman siguro, 'di ba? Kasi yung surrogate as in yung buo talaga na surrogate is tinatawag talaga yan na anak kung sino man yung nagbigay ng ano sa kanya, similya, 'di 3 ba? minutes. Siya lang ay tinatawag na surrogate mother, hindi siya matatawag na biological mother kapag purely surrogate. At lalong hindi nila matatawag na brother, no? Kumbaga yung ipinanganak ng kanilang ina na surrogate lang. Kasi hindi nga biological mother ang kanilang ina, di ba? Pero kung pansinin nyo itong sa Marcos 6:3, si Jesus ay anak ni Maria at kapatid ni Jesus, no? Yung iba pang naging anak ni Maria. Kaya napakalinaw dito mga kapatid na talagang merong galing kay Maria na nananalaytay kay Jesus. Isa na nga po dyan yung dugo. No? Isa na po na dyan dugo. Kasi sabi ko nga kanina, yung dugo ay mabubuo lamang, no, ayon sa instruction na ibinigay ng DNA sa kanya, no. Yung DNA lang kasi yun lang nagbibigay ng instruction na kung ano yung kanilang gagawin, yung mga materyales kumbaga na kanilang gagamitin, lahat na yun ay galing sa ina. 'Di ba? Kaya nga siya idinaan sa tiyan ni Maria kasi doon nga kukuha ng mga materyales na gagamitin, no, para siya unti-unting mabuo. Kasi kung sasabihin mong walang galing kay Maria doon, bakit idinaan pa sa tiyan ni Maria? Bakit hindi na lang ginawa na malaki na parang katulad ni Adan at saka si Adan, no, ginawa malaki na, 'di ba? Pero si Jesus, dinaan kay Maria, ang ibig sabihin lang nun, meron talagang galing kay Maria. Nung isang dugo, anong patunay? Ito, basahin natin yung sa Genesis 2, simulan natin sa 22 yata. Sabi dito, ang tadyang na kinuha ng Panginoong Diyos sa lalaki ay ginawang isang babae at ito dinala niya sa lalaki at sinabi ng lalaki, ito nga'y buto ng aking buto at laman ng aking laman. Siya ay tatawaging babae sapagkat sa lalaki siya kinuha. So, 1 kita mo, minute. di ba? Yun pa lang, yung tadyang, no, isang rib na kinuha kay Adan. Rib lang yun, ha? Take note, rib lang yun. Kinuha ng Diyos sa katawan ni Adan, ginawang babae. Ano ang sabi? Sinabi ng laki, ito nga'y buto, no, at laman ng aking laman. Buto ng aking buto, laman ng aking laman. Kita mo, di ba? So, yun din palang babaeng yun, ay meron din palang mga kumbaga yung
yung ano niya, yung components ng kanyang katawan, no? Maging ng kanyang dugo, kasi nga laman ng aking laman maging yung kanyang dugo ay kay ano pala yun, kay Adan pala yun, di ba? Kasi sabi niya, laman ng aking laman. Diyan na nanalaitay ang ang dugo diyan sa laman. 'Di ba? Yan yung nagbibigay ng buhay sa laman. So yung dugo na nandun ay siyempre dugo yun ni Adan. Kaya ganun din naman mga kapatid dun kay Jesus, na yung dugo ni Jesus dahil nga meron siyang laman, yun ay nanggaling sa kanyang ina na siyang pinanggalingan, no, kung saan doon binuo ang kanyang laman. Kaya sabi sa Time. Biblia, pinagalan siya ng katawang tao. Sige, salamat. 10 minutes cross-examination for Pastor Ferdy. Sige. Unang tanong, Sam. Okay? Tanong. Sam, Yes, tanong. sa Psalms 51 verse 5, tanggap mo ba na yung nanay niya ay may kasalanan? Oh, tanggap ko yan dahil ayun nga, may lahat nga nagkasala nga Okay. So, tanggap mo ba na siya ay inanyuan sa kasalanan? Ang sabi sa talata, siya ay inanyuan sa kasamaan. So, tanggap mo nga ba Ipinaglihi. yun? Tanggap mo ba? Ay, yung nakasulat siya, tas tanggap yun. Okay. Pag sinabing ipinaglihi, na mayroon din ba siyang kasalanan? Wala siyang kasalanan. Gaya ng sabi mo kanina, ikaw na mismo umamin sa pagtatanong ko sa iyo. Sabi mo, wala siyang kasalanan. Hindi, sabi mo kanina, ang tanong ko, ipinaglihi ako sa kasalanan. Mayroon ba siyang kasalanan o wala? Wala. Nung ipinaglihi siya, wala siyang kasalanan. Hindi, ang sabi doon, pinaglihi ako sa kasalanan ng Tama aking yan anak nakasulat. ina. Mm. Okay. Hindi sinabi doon na Next question ako. ipinaglihi akong makasalanan. Iba yun. Sige, next Pero question. ipinaglihi siya sa kasalanan. Ipinaglihi sa kasalanan. So, yung nanay may kasalanan. Yung nanay may kasalanan, hindi siya. Okay. Sige. So, yung nanay may kasalanan, siya wala. O, sige. Tanong, kung si Maria ay nagbigay ito ng dugo kay Kristo o nagbigay siya ng DNA dito, kanina sabi mo ay yung lahat ng yon ay yung parang body structure galing kay Maria lahat. Tama? Yung mga ginamit doon. Structure, yung DNA, lahat. Si Maria ba makasalanan? Hindi. Wala bang kasalanan si Maria? Sa Biblia, walang nakarecord na meron siyang kasalanan. Walang sinabing ganun. Okay. Paano kung mabasa ko, aaminin mo mali ka? Mabasa mo na Na siya ay nagkasala din at may kasalanan. Okay, gaya nga ng sabi ko, sabi sa Biblia na ang mga tao ay nagkasala, no? Pero walang nakasulat na si Maria, no? Yung Hindi, ang tanong ko na siya, pag nabasa ko, pag nabasa ko na si Maria ay may kasalanan, talo ka na. Okay. Ang stand ko nga, gaya ng sabi ko kanina, lahat ng tao ay nagkasala. Hindi nga, kaya agree ka ba? Mr. Moderator, agree ba Okay, siya? pero ganito Mr. Moderator. Cut the time. Mr. Moderator, pakisuyo. Cut the time. 7 minutes, 9 seconds. So, categorical. Tanggap mo ba o hindi tanggap? Answer, please. Okay, tanggap na Okay, ganito sa tanong niya, no, sa kanyang hamon. Ako personally, Cut the time. 7 minutes, 5 May hamon siya seconds. Categorical. You have to answer directly first. Tanggap sige o pa. hindi tanggap? Pakiulit ang tanong. Question. Tanggap mo, babasahin ko, pag may nabasa ako sa Biblia na siya ay makasalanan, aminin mo, talo ka na. Okay, kapag tanggap ko kapag nabasa mong siya ay makasalanan. Talo ako kapag nabasa mo yan. Makasalanan siya. Makasalanan na. Take note. Tanggap Makasalanan. ko. So, Yan ang tatanggapin sinabi mo. mo yan pag yun ang nasa. Ito, lilinan ko sa iyo, tatanggapin ko na ako'y talo na sa debating ito kapag nabasa mo na si Maria ay makasalanan. Okay. So, tatanggapin daw niya, Sir JC? Next question, please. Sige. Sige.
Okay, tanggap mo ba na sinabi sa Romans 3:23, kasama ba si Maria sa lahat ng tao? Sa lahat ng tao kasama siya, Yes pero or no? yung Romans, Cut the time. Yes or no lang? Yes or no? Cut the time. pakilinaw yung tanong, be minutes. specific sa tanong. 6 minutes, 5 Hindi, seconds. tanong ko, kasama ba si Maria doon sa lahat ng tao? Sa lahat? Yung sa Romans 3:23, hindi siya kasama doon. Hindi. So, hindi siya kasama doon sa salitang all. Oh, yung all sa Romans 3:23, Pakiulit. hindi siya kasama doon. Hindi siya So, kasama si doon. Maria walang kasalanan. Sige, Maaring sige. meron siyang kasalanan, Hindi pero hindi pala, nakasulat sa kaya- Biblia. Ano ba talaga? May kasalanan? Wala. Sabi ko, maaring meron siyang kasalanan, pero hindi nakasulat sa Biblia. Mr. Moderator, pakisagot lang kasi parang hindi siya sure. The time. Cut the time now. 5 minutes, 30 seconds. Categorical question. Clear. So, you have to answer May first. kasalanan ba si Maria o wala? Okay, ang answer ko doon sa letter C. No, kasi wala namang letter pa nakasulat, hindi ako higit sa nakasulat. So, posible meron siyang kasalanan, pero hindi nga lang isinulat sa Biblia. Answer is granted. Next question. Okay, sige, next question ako. Cut Pag the time. sinabing, yung sa Hebrews 10:5, Cut the time. Oo. Yung condition mo kasi, Pastor Ferdy, mas pinili niya na wala sa dalawa yung sagot doon. So, kaya letter C. He has a right para sabihin yun. Okay? So, tuloy. Sige. Question. Okay, I should continue na. Sa Hebrews 10:5, sabi doon, isang katawan ang inihanda mo. Tanong, ito bang katawan na to, ito mismo yung katawan ni Kristo? Yes or no? Oo, yan. Sino ang naghanda? Si Maria o ang Diyos? Pinaghanda ng Diyos sa magitan ni Maria. Okay, so, pakiulit. Sino naghanda? Ang Diyos o si Maria? Pakisagot lang. Dalawa lang yung choices Sa ko. pamagitan ni Maria. So, ang Diyos. Sa pamagitan ni Maria. Hindi ko narinig masyado. Ang naghanda next question ang ako. Diyos sa pamamagitan ni Maria. Rinig ba ako? Clear. Cordy, next question. Ferdy? Cut the time. Baba ka muna, Sam. Balik ka bukas. Pambira ka talaga, JC. 11:59 now. 12:03 sa akin. Ferdy, kung naririnig mo kami, baba ka muna tapos balik ka ulit. May delay nga kayong dalawa. Baba muna kayo, may delay. Okay, hintayin lang natin na bumalik yung ating kausap, no? Ayan, rinig na. Okay na? Sige, next question ako. Okay, yung sinabi ko, pag sinabi bang inihanda, ibig sabihin ba nun nilikha yung katawan? Yes or no? Oo, nilikha yan. Okay, sino naglikha? Si Maria o ang Diyos? Ang Diyos sa magitan ni Maria. So, naglilikha ba si Maria? Hindi. Ang Diyos ang naglilikha. Hindi. Okay, salamat. Sige. Okay, doon sa Mark 6:3, alam ba lahat ng mga tao yung nangyari kay Maria na yung Espiritu Santo ay lumukob sa kanya? Yes or no? Sa panahon ngayon, siyempre hindi. Kahit sa panahon natin ngayon, meron din hindi nakalam eh. Okay. So ngayon ba, lahat ng gumawa ng surrogate implant or process, lahat ba yon alam? Yes or no? Alam nino. Alam ng lahat ng tao, siyempre hindi. Kasi ano yan eh. Sa panahon natin? Kumbaga, ano ang tawag nila dyan? Classified Hindi yan? lahat. Hindi. Pero dinideklara ba nila yun? Hindi. Dinideklara ba nila? No. So hindi nila dinideklara. Okay. So sa panahon sa panahon ni Maria, dineclare ba nila na surrogate mother Hindi. siya? Hindi. Yes or no? No. Okay, hindi rin. So ito yung next question. Next question na ako, next question. Yes, 3 minutes. Narinig ba ako, Sir Daisy? Narinig pero Delay delay. talaga sa kanya eh.
Okay. Okay, sige, ito na. Okay, so ito yung next question ko. Sangayon ka ba, kapag fetus na yung baby sa loob, pumapasok pa yung dugo sa anak galing sa magulang? Yes or no? Kapag fetus na, hindi na. Buo na, ano na yan eh. Kumbaga, Okay, hindi na. nabuo na yan. Kumbaga yan. Pag pumasok yung dugo sa bata, anong mangyayari? Eh, ikaw mismo may sabi kanina na posibleng mamatay. Okay, so posible ba na yung sinabi sa Lucas 1:35 na banal na bagay ay fetus? Posible ba? Hindi yan fetus Yes kasi or no? kapag sinabing fetus, malaki na yan. So, pagkalam ko, dumadayan sa stage na tinatawag na embryo yata yan. Basta yung fetus, malaki na yan. Kumbaga yung formang tao na siya sa loob. Hindi na. Okay, next question ako. Yung DNA na sinabi mo, sabi mo may DNA ni Maria si Cristo. Ito ang tanong. Kung may DNA ni Maria si Cristo, naglabas ng egg cell si Maria. Yes or no? Yes. Okay. So, dapat maglabas din ng sperm cell yung Holy Spirit. Tama ba? No. So, hindi pa sangayon. So, paano ba nabubuo ang isang ordinaryong pagbubuntis? Okay, and kung Para term saan? ordinary, siyempre, sperm cell at egg cell kailangan magsama doon sa loob ng 1 minute. So, yan yung ordinary. kung naglabas itong question ko, kung naglabas ng egg cell, kailangan ba maglabas ng sperm? Yes or no? Kung ordinary, yes. Para Hindi, makabuo. tinatanong na kita, hindi ordinary. Yung tinatanong ko na, kung si Maria naglabas ng egg, dapat bang may maglabas ng sperm? Makapangyarang Diyos depende na yan sa kanya. Meron siyang power na i-fertilize yung egg kahit hindi nalalabas Hindi ng ka literal na sperm. Sure ka hindi? Sigurado ka dyan o hindi? Okay, for me no, kasi wala naman talaga nagsulat sa Biblia, para sa akin, hindi na niya kailangan maglabas ng literal na sperm kasi may kapangyarihan naman siya. Okay. Pwede na niya may fertilize yung egg. Okay, next question. Okay. So, posible i-fertilize niya yung egg? Yes, without the sperm, Yes possibly. or no? Yes. Time. Okay, ito yung time na. So, 10 minutes rebuttal for affirmative side, Pastor Ferdy. So, unang-una, yung gusto kong i-rebut sa kanya, yung Hebrews 10:5, sabi niya, isang katawan ang inilaan mo, no? So, doon pa lang sa talatang yun, nagpapakita yun na ang Diyos ang gumawa ng katawan. So, nung tinanong ko siya, si Maria ba gumawa din? Malabo yun. Saan nakasulat na naggumawa si Maria? Walang talata. No? Katunayan, yung pag sinabing anak ng Diyos, kanino kang anak? No? So, mamaya, check natin bakit tinawag siyang anak ni Maria, no? At kapatid nito. Hindi nangangahulugan pag tinawag kang anak ng kung sino man niya ito, or pwedeng lalabas na ito na yung legitimate mother mo or biological mother mo. Sa katunayan, pagka may ampon ka, pwede mong tawaging anak yun. In reality, no? So, adoption nga, ginagawa yun. So, pwede yun. No? So, kanina, tinanong ko siya, alam ba lahat ng tao o kahit doon sa kanilang community nung time ni Maria na siya ay nagbuntis pero hindi siya nakakilala na lalaki at hindi pa siya kinakasal kay Jose? Automatic yun, hindi yun ipinapaalam ni Maria kasi papatayin siya o matutuya siya noon at may mangyayaring masama. Hindi maganda yung epekto nito kay Jose at maging sa kanya. No, so natural, kaya tinawag na anak ni Maria dahil yun ang alam ng mga tao. Kaya tingnan mo sa 6:3, no? Sa Marcos 6:3, hindi baga ito ang anluwagi, anak ni Maria? Sino nagsabi nito? Si Maria o yung mga kapatid niya? Hindi. Yung mga tao na nakakaalam nito sa kanila na ito ay asawa ni Maria, si Jose asawa ni Maria at anak niya si Cristo. Kaya nga, hindi kasi yung dinideclare.
Hindi naman sinabi, hindi ko talaga yung anak, ano ko nito. So, ang nagsasalita dito ay hindi mismo yung si Maria o yung mga kapatid niya na dinideclare nung mga tao. Kasi yun ang isip ng mga tao sa kanya. Nakuha niyo? So, nung tinanong ko naman siya, si Maria daw walang kasalanan. Tingnan natin doon sa sa Romans. Ayaw niyang umano doon sa aking hamon. Titingnan natin. For all have sinned. Pag sinabi bang lahat, may exception? Saan mababasa dyan? Pagdating doon sa Romans 3:10, ito yung patunayan. 3:10, no? Ito, ewan ko kung hindi na to sasang-ayunan. Sa Tagalog, babasahin ko. Romans 3:10, no? Makibigan. Ito yung sabi. Walang humahanap sa Diyos. Sabi mo. 3:10. Sorry, ang hirap. Sa English ako. At Tagalog pa. As it is written, no, there is none righteous. No, not one. So kung nakita niya si Maria ay righteous, sasabihin ba ng Biblia na may righteous? Na walang righteous? Kahit nga si Noah na perfect sa panahon niya, hindi tinawag dito at walang nakita yung Biblia at hindi diniklara ni Pablo na isa ay righteous sa paningin ng Diyos. Ano ba yung righteousness na gusto niya ipakita? Sa kaligtasan. Righteousness in terms makaabot sa kaligtasan. Tanong, si Maria ba may kasalanan? Meron. Kung kanina, ano siya, mamaya siguro i-showdown ko ulit to. Sa katunayan, na si Maria ay nangangailangan ng kaligtasan. Ito po yung talata. Ano ko lang, no? Sa Lucas 1:47, sabi niya, "And my spirit hath rejoiced in God, my Savior." Ang tanong, si Maria ba nangangailangan ng kaligtasan? Nangangailangan. Bakit siya nangangailangan ng kaligtasan? Dahil mayroon siyang kasalanan. So kasama si Maria, doon siya nagkasala sa Romans 3:23. Kasi kung hindi siya nagkasala, hindi na niya kailangan ng tagapagligtas. Sa Lucas 1:47. So ngayon, nangangahulugan ba si Maria ay may dugo ni Jesus? Hindi po. Kaya nga sabi ko nga kanina, akala niya ay umamin daw ako na sa ordinaryong pregnancy, yes. Sa unang stage ng pregnancy, mayroon talagang pumapasok. Dahil nga may X and Y chromosome na katulad ng binanggit niya yung DNA. So yung klase ng buhok, anong kulay nito, yung klase ng ilong, anong pangos ba o mapango. Pero pagdating ng ito ay dun sa stages na ilang weeks na or maliit ang fetus kasi hindi yan sobrang laki. Hindi pa yan halata masyado. So pag yan ay sa stage na ganyan, automatically hindi na pwedeng pumasok. So pinatutunayan ko nga dito na si Kristo iba ang pagkapanganak sa kanya. Iba sa ordinaryong pregnancy, iba doon sa mga iba kay Kristo, no? Bakit? Si Kristo ay ilinagay sa kanya. Ilinagay si Kristo doon sa sinapupunan ni Maria. No? Anong klase? Yun ay dugo ng Diyos. Ang Diyos ay lumalang ng dugo, lumalang ng egg and sperm, fertilize, ilinagay niya, finished product yon. Kaya nga sinabi sa Lucas 1:35, the holy thing, no? Yung banal na bagay, yun yung bagay na ilinagay na wala na finished product na yun. 4 minutes. Banal na bagay na yun. Patunayan, bakit? Kasi kung magbibigay siya ng egg cell dito, katunayan na sabi ni Sam, contrary yung doon sa sinasabi niya. Bakit? Pag siya ay nagbigay ng DNA dito, hindi na magiging banal na bagay. Why? May part na ni Maria, may makasalanan na to eh. Kung yung dugo ay sabi niya mismong pumapasok sa baby, nangangahulugan, kung yung kasalanan mo, papasok yun sa kanya. Tapos kukontrahin niya rin yung Psalms 51 verse 5 na sabi niya, hindi nagkasala. Sinabi nga doon, natural, hindi nagkasalang ginagawa pa. O hindi nagkasala yung baby na ginawang kasalanan o committed sin. Kundi mayroon tong kasalanang inherited sin
Hindi yun kayang pasubilihin. Bakit? Did my mother conceive me? Okay? So, walang direct na sinabi nagkasala ng baby. Pero ang sinabi, inanyuan siya sa kasalanan. No? Malinaw yun eh. Ito pa, sa Romans chapter 5 verse 12, no? Ito yung sabi. Sa pamamagitan ng isang tao, pumasok ang kasalanan sa mundo. So, pumasok sa pamamagitan nino, ni Adan. Paano pumasok sa ibang mga tao? Yun ba espiritu lang, figurative lang, or spiritual? No. Pumasok yan by inherited. Okay, punta tayo si Kristo. Sabi niya, ba't namatay? Wala siyang kasalanan. Ito yung talata. 2 Corinthians 5:21. Siya ay ipinataw sa kanyang kasalanan. So, wala siyang kasalanan. Sabi ng Bible, wala siyang kasalanan. Pero bakit siya namatay? Ibinilang na kasalanan sa kanya ang alin? Ang kasalanan ng lahat ng tao. So, doon sa mga niya kanina, akala niya, umamin ako. Pero hindi niya nakita. Perfect, na yun. Kompleto na. It's made by God, no? Kaya katunayan na ang Diyos talagang lumalang yun. Kanina, si Hebrews 10:5. Dito naman sa John 5:26, yung sabi, for as the Father hath life in Himself, so He given to the Son to have life in Himself. So katunayan, ang Diyos talaga lumalang, no? Kaya ba ng Diyos lumalang ng dugo? Yes. No? Kahit wala siyang dugo, kaya na lumalang. Bakit nga si Adan? Punta naman tayo kay Eva. Kung kanina, sa isang tadyang lang, na i-finish product na niya yun eh. No? Kay Eva. No? Finished product. Tapos, ganun din kay Adan. Tamo kay Adan. Saan galing yung dugo ni Adan? Natural sa Diyos. Pwede ba gawin ng Diyos yun kay Kristo? Yes. Ba't kailangan pa niya ng egg cell ng babae? Hindi na po kailangan. Bakit? Kasi nga may kasalanan si Maria. Kailangan niya ng tagapagligtas eh. So natural, may kasalanan siya. Okay? Ilang minuto na lang, Mr. Moderator? Okay. So, clarify ko lang. Malinaw ba ang dating sa inyo ni Pastor Ferdy? Sa akin, malinaw. Clear. So, ako yung mahina ang signal. Ganun ba? Tama ba? Siguro. Putol-putol eh. Malinaw naman sa akin. Malinaw siya sa inyo? Baba lang ako. Hintayin lang natin ang ating Balik ka, moderator. balik. Meron tayong technical error sa moderator naman, sa nanonood dyan. Lalo na sa one fan ni Samuel, si Grace Barrios. Nandyan. Ano dyan yung fan ko? Oo. Bakit one Rasha, fan? pakisuyo mo dun sa Rasha, pakisuyo naman sa sa progresibo. Hindi ba na-post doon? Nag-comment. Anong Siya sabi, nag-comment? Rash? Okay. Galing daw si Samuel. Rasha, anong sabi? Hindi yata ako marinig ni Rasha. Hello. Ayan, Rasha. pabalik na. Dinig mo kami, Rasha. Malinaw ba dating ko? Malinaw. Malinaw. Dinig. Sige, tuloy. Putol-putol kayo sa akin. Ano kaya nangyari? Putol. Di sa akin, okay naman sa amin. Yan. Anto pa si Ayan, Jason. clear na. Hindi, clear na Clear ulit, na. no? Yan, sa Clear signal. na. Signal Sige. lang yan. Nakulang Hindi ng ko bayad pinilit. ata to, ah. Hindi ko pinili na sumingit kasi hindi nagrereklamo si Samuel, meaning kako naintindihan niya. So, ayun no, marami nagpaparamdam sa signal ni Samuel, signal. Mamaya susunod dito si Russia. Harassment na talaga yan. Hindi, patapos na eh. Oo. So, proceed Wala tayo pa. para sa 10 minutes cross-examination, no? Okay. Ito unang tanong ko. Yung katawan na inihanda ng Diyos doon sa Hebrews 10:5, meron ba siyang ginamit na medium para mahanda yung katawan na yon?
Hindi niya kailangan kumuha ng medium na katulad ng ginawa niya kay Adan. Kundi ilinagay lang. Nakasulat nilagay. Overshadowed him. Walang Nilagay. sinabing Okay. may part pa si Ah. Maria doon. Re-rephrase ko ang tanong. Yun bang Sige. katawan? Okay, yun bang katawan na inihanda doon sa Hebrews 10:5? Meron ba siyang ibang taong ginamit, no? Para mabuo yung katawan? Meron na paglalagyan. Meron. Okay, salamat. Yung katawan na yun ay yung katawan na binuo, no? Ay tao yun, tama ba? Yes, tao. Okay. Sabi mo kanina, lahat ng tao ay nagkasala. Tama? Sabi mo? Yes. Okay. Yun bang tao na yun, no? Na inihanda ng Diyos. Nagkasala ba yun o hindi? Hindi. Hindi. So, aminado ka na hindi lahat ng tao ay nagkasala. Lahat ng tao, iba si Kristo sa atin bilang tao. Iba si Kristo. Okay. Sabi mo kanina, Iba no? si Kristo Yung Romans walang 3. kasalanan yan. Okay, salamat sa sagot. Sabi mo, yung Romans 3, no, binasa mo yung verse 10 at saka 23. Sabi mo, tumutukoy yan sa lahat ng tao. Kasama ka ba doon? Yes. Yun bang Romans 3:23 na sabi mo lahat ng tao kasama ka? Kasama ba dyan yung sumulat? Kasama. Kasama ang sumulat? Okay, ito. Sabi dito sa Romans 10:13, ganito ang sabi. Romans 3:13 pala, 3:13. Ang sabi dito, ang kanilang lalamunan sa English kasi English ang hilig mo eh. 12 tayo sa 12, pwede 13, 12. Umpisahan ko sa 12. They are all gone out of the way. Tanong, yun bang word na they, no, in English grammar, yan ba ay first person, second person, or third person? Third. Third person, okay. Yan bang they, no, na ginamit, yun bang writer, no, kasama ba dyan sa sinulat niyang they? Hindi siya dito kasama. Doon sa salitang they. Hindi siya kasama. Okay. Yun bang writer, no, ay hindi nakaunawa? Nakaunawa siya, pero dati Nakaunawa hindi. siya. Yun bang writer ay hindi naghahanap ng Diyos? Dati hindi, pero naghanap na rin siya ng Diyos. Sa Diyos. Okay, sabi mo dati hindi siya naghanap. Pwede mo ba akong latagan ng sitas, no, na nagsasabi na noon ay hindi siya naghahanap ng Diyos? Mamaya, yung salitang ganon, wala. Pero may katunayan. Okay, salamat. Na dati siyang makasalanan at siya ay nabago. Okay, salamat. Sabi dito sa talata, gaya ng sulat, walang matuwid, wala kahit isa, walang nakatalastas, walang humanap sa Diyos. Ngayon, inaamin mo na siya pala ay naghanap. So, inaamin mo ba ngayon, no, na ang lahat na sinasabi dito ay lahat lamang ng mga taong hindi nila kasamahan ng mga sumulat? O yung tinatawag na third person. Sa tagpong yan, inaamin ko na dati kasama sila doon, pero ngayon, hindi na. Salamat. Ano daw yun? Okay, ito tanong. Salamat sa sagot mo. Sige. Sabi sa Romans 3:23, sapagkat lahat ay nangagkasala nga at hindi nakaabot sa kalutian ng Diyos. Parang may delay pa rin. Ano? Cut the time. Hindi yun delay. Walang delay. Ano lang, magbigay ka lang ng time para sumagot ng buo yung kausap mo, Sam. Okay. Sige, tuloy. Sige. Okay. Sa Romans 3:23, ang sabi, hindi nakakaabot sa kalutian ng Diyos. Sa lumang tipan ba, wala bang maliligtas sa kanila kung walang Kristong dumating? Yes. Yes. Okay, tanong.
kung mabasa ko sa lumang tipan na sila ay maliligtas, no, kahit walang Kristo sa panahon nila noon, aaminin mo bang mali ka? Hindi ako magja-jump diyan dahil iba kasi yung pakahulugan mo doon sa ligtas doon. Okay? At the Sa Old time, Testament. categorical question, Pastor Ferdy. Aaminin mo ba o hindi? Anong ulit? Hindi Pwede ko yes or no, aminin kasi maybe. nga iba yung magkaunawa niya. Okay, hindi aaminin, granted. Next question. Magkaiba yung unawa niya doon eh. Sa ibig sabihin na Hindi yun, sa hindi talata. aaminin, Alam ko yung granted, gagamitin niya. granted. Next question. Okay. Salamat sa sagot. Sa awit 51:5. Okay. Ano ang Sige. nagsulat dito? Sin or sinner? Sin? Ano yan? Sin. Noun yan, noun? Noun. So, nung ipinanganak si David, siya ba'y makasalanan o hindi makasalanan? Makasalanan siya in the sense na mayroon siyang minana pero wala siyang ginagawa. Makasalanan sabi mo, minana. Okay. May nabasa ka Pero ba wala sa siyang Biblia? ginawang Okay. kasalanan. May nabasa ko sa Biblia na yung malinaw nagsasabi na namamana, ano? Ano na pwedeng mamana ang kasalanan, no? Bukod dito sa 51:5 na very debatable verse, meron ka bang ibang mabasa na nagpapatunay na ang kasalanan ay namamana? Walang eksaktong nakasulat na mamana, pero ang eksaktong sinabi sa pamamagitan ng isang tao pumasok ang kasalanan. Okay, salamat. Salamat sa Romans pag-aamin na wala kang 5:12. mabasa. Okay, ngayon tanong, Yung letra, walang letra pero may diwa meron. kung mabasa ko sa Biblia na ang ipinamamana ay kabutihan at hindi kasalanan, aaminin mong mali ka? Hindi ko aminin kasi talagang may Aminin. nakasulat yun. May nakasulat kasi talaga yun. Namamana yung kabutihan. Okay, salamat. Aminado ka naman pala. Okay, sabi mo kanina nung sa Mark 6:3, yun lang daw mga hindi daw mga kasamahan ni Kristo ang nagtumatawag sa kanya, no, na ina niya si Maria. Ngayon, tanong, kung mabasa ko ba na tinawag na ina, no, na tinawag ng mga tawagin natin na mga kasamahan ni Jesus or kumbaga kanya mga kakampi or mga taong sa Diyos. Kung mabasa ko ba na tinawag, no, na ina, no, si Maria kay Jesus, na tinawag ng mga taong sa Diyos, aaminin mo na nagkamali ka na naman? Hindi ko nga aaminin nagkamali ako. Kasi nga, hindi nga yun pinaalam. Kaya ganun yung sinasalita nila. Okay, ito, tatanungin ko. Sa Mark 6:3, sino ang nagsabi na kanyang ina si Jesus, si Maria? Ang nagsabi doon, yung mga tao, yung nakakakita sa kanila. Hindi mismo si Maria, hindi yung mismong mga kapatid niya. Yun bang mga taong iyon, mga sumasampalataya ba yun kay Jesus o hindi? May sumasampalataya, may hindi. Okay, so inaamin mo na merong sumasampalataya kay Jesus na naniniwala na si Jesus ay anak ni Maria or ina, no, ni Jesus si Maria? Hindi ko aaminin na ang pagkaalam nila ay siya ay may yung katulad ng pinapaliwanag mo. Dahil ang pagkaalam nila, ina siya doon sa laman dahil nga katulad nung sinasabi ko, a surrogate mother. 1 minute. Okay. So, yun bang mga apostoles, alam ba nila na hindi talaga siya anak ni hindi talaga siya anak ni ano tawag to, Maria? Ni Jose. Alam ba ng mga apostoles, no?
Na Alam ng biologically mga hindi talaga. apostoles. Okay, yun bang mga Alam apostoles, nila. yun ba mga apostoles, tinawag ba nila si Maria na ina ni Jesus? May tinawag, mayroong iba na hindi. Meron. Meron. Okay, salamat. So, dahil ina siya ni Jesus, aminado ka ba na meron talagang kumbaga may DNA siya na galing kay Maria? Hindi. Hindi ko inaamin yan. Hindi ko inaamin. Time. Okay, time na. So, 10 minutes for the other side, the rebuttal time. Proceed. Okay, maraming salamat mga kapatid. No? Ito yung natatawa ko sa kausap kasi sinasabi niya kanina na lahat daw ng tao ay nagkasala. Ang binasa naman niya, Romans 3:23 at saka Romans 3:13. Ngayon, nung tinatanong na natin, abay, bigla hong nag-iba ang ihip ng hangin. Biglang kumambyo, no? Kasi nga po mga kapatid, intindihin lang po muna natin kasi ng Biblia, no, ng buo. Kunin natin yung konteksto para hindi ho tayo maligaw ng mga taong katulad ng ating kausap ngayon. Bakit ko nasabi yun? Kasi maliwanag lang po din na siya mismo po talaga ay naliligaw, no, dito sa Romans 3. Sabi kasi sa Romans 3:23, sapagkat ang lahat ay nakasala nga at hindi nakakaabot sa kalwalhatian ng Diyos. So ang conclusion niya, makasalanan na ng lahat. Wala daw maliligtas talaga kung kung wala daw yung Panginoong Kristo, wala daw maliligtas. Parang yun yung ganun ang dating sa kanya no? Pero ang hindi niya alam mga kapatid na talaga namang mayroong maliligtas, mayroong mga matuwid sa panahon pa lang ng lumang tipan na wala pa yung Kristo. Anong katunayan? Basahin natin sa Job 1:1. Ang sabi ganito, may isang lalaki sa lupain ng Uz na ang pangalan ay Job at ang lalaking yaon ay sakdal at matuwid at natatakot sa Diyos at humihiwalay sa kasamaan. Tingnan mo, itong tao ito, humihiwalay sa kasalanan, ito ay isang matuwid, sakdal, perfect. Tapos sasabihin mo lahat ng tao makasalanan? Ito pa, na pangpatunay. Sa Psalms 15:3, ganito ang ating mababasa. Sabi dito, sa 15, siya hindi merang kanila na gumagawa. Ito, sabi ito na lang, Ezekiel 14:20, ganito. Ang sabi, basahin natin, bagaman si Noe, si Daniel at si Job ay nangandoon, buhay ako, sabi ng Panginoong Diyos, hindi sila mga gliligtas na mga anak na lalaki o babae man. Ang kanila lamang ililigtas ay ang kanilang sariling kaluluwa sa magitan ng kanilang katwiran. Maligtas pa ba sila? Yung si Noe, Daniel at saka si Job? Ang linaw ng sabi, sila'y maliligtas sa magitan ng kanilang, take note, kanilang katwiran. Hindi po sinabing sila'y ililigtas dahil sa kamatayan ni Kristo sa cross. Walang sinabing ganun. Dahil sa panahon nga na yan sinabi yan, ay wala pa hong Kristo, no? Wala pang Kristo. Kaya meron talagang kaligtasan, no? Wala pang Kristo. No? Taliwas yan sa paniniwala ng ating kausap. Ito pang sabi niya sa Romans 3:10 na ito nga daw ang patunay niya na wala daw matuwid. 'Di ba? So, talagang nagpapakita lamang ito mga kapatid na hindi talaga naiintindihan ng ating kausap, no? Yung kanyang binabasa, no? Kasi ang sabi sa salita ng Diyos, no? Wala sa mga masasama ang makakaunawa. Pero hindi ko sinabing masama siya. Baka nga lang hindi pa nga lang umabot doon sa punto na ganon. Kasi para kasi maintindihan natin, kailangan basahin natin ng buo no? Buo. Ano bang sabi sa awit? Psalms 119 verse 160, sabi ganito. Ang kabuuan ng iyong salita ay katotohanan at bawat isa ng iyong matutuwid na kahatulan ay magpakailanman. So, kailangan para maunawaan natin yung katotohanan, kailangan natin basahin natin yan ng buo. Kasi yan ang sabi, ang kabuuan ng iyong salita ay katotohanan, di ba? So ngayon, ano nga ba ang sabi sa Romans 3:23? Lahat nga ba dito, Romans 3:10, lahat nga ba walang matuwid? Sino-sino ba ang tinutukoy dito, no? Na hindi matuwid? Wala daw kahit isa. Lahat ng tao talaga yun. Ituloy lang natin ng pagbasa para malaman natin kung sino yung tinutukoy ng author dyan. Ito sabi sa talata, walang nakatatalastas, walang humahanap sa Diyos. Silang lahat ay nagsilihis na magkasamang nawala ng kasaysayan, walang gumawa ng mabuti, wala kahit isa.
ang kanilang lalamunan na isang libingang bukas. Ang linaw pala ng sinabi, di ba? Siya na mismo umabi na yung salitang kanila or they ay third person. No? Kapag sinabing third person, hindi tinutukoy dyan ng author ang kanyang sarili. At lalong hindi niya tinutukoy dyan yung kanyang kausap or yung kanyang sinusulatan sa panahon na yan. Ang tinutukoy niyan ay yung ibang tao, yung mga tao na hindi nila kasamahan. No? Yun talaga ang hindi humanap sa Diyos kasi hindi nga nila kasamahan eh. No? 'Di ba? Hindi sumama sa kanila, 'di ba? So, hindi part sa kanila kaya talaga mga ano yun, mga masasama yung mga taong yun. Totoo naman yan dahil meron talagang halimbawa na meron talagang mga lugar na puro mga masama talaga. Sure, sila lang yung tinutukoy ng author. Hindi siya kasama. Kaya dyan pa lang malinaw na mali na naman itong ating kausap. Ngayon, ginamit ng sitas yung sa 51.5 ng awit. Sabi sa 51.5, ganito, narito ako inanyuan sa kasamaan at sa kasalanan ay pinaglihi ako ng aking ina. Ito naman ang hindi talaga niya napansin. No? Mahilig kasi sa English. Basahin natin sa English. Sabi sa English, behold, I was shaped in iniquity, and in sin did my mother conceive me. No? Yan po ang sabi. Hindi ho sinabing I was conceived as a sinner. No? Or kung sa Tagalog, hindi sinabing ipinaglihi akong makasalanan. Iba yun. Iba yun. Dapat mapansin niyo yung pagkakaiba na yan. Ako'y inanyuan sa kasamaan. Hindi sinabing ako'y inanyuang masama. Magkaiba yan. Magkaiba o yan. No, ang sabi at sa kasalanan ko ipinaglihi ng aking ina. Hindi sinabing ipinaglihi akong makasalanan ng aking ina. Magkaiba po yan. Kasi sabi 4 minutes. sabi nga niya kanina, inamin niya mismo na ang kasalanan ay pagsalangsang sa utos. Ngayon, tarangin natin siya, may sinalangsang daw si David. Wala. Diba? Para na rin sinuntok niya sarili niya. Kasi hindi naman pala, wala na palang pagsalangsang si David. Paano niya masabing makasalanan si David? Yun ay hindi lang niya naintindihan itong sinasabi sa sitas. No? Ang tinutukoy naman ni David dito na inyo ako sa kasamaan, hindi naman siyang tinutukoy niya eh, di ba? Yung sinabi niya na sa kasalanan na pinaglihi ako, ang nagkasala dyan, no? Yung may kasamaan dyan, hindi siya. Di ba? Yung kanyang ina, yung na nag-anyo sa kanya sa bahay bata. Di ba? Yan yung nag-anyo sa kanya. Pero ngayon, dahil ba ang ina ni David at saka yung kanyang ama ang nag-anyo sa kanya, ibig bang sabihin ay hindi na siya galing sa Diyos? No? Kasi gusto nga parating ng ating kausap na si Kristo daw ay galing sa Diyos at walang halo kay Maria. Aba, nakalimutan yata ng ating kakausap na lahat ng bagay ay pag-aari ng Diyos. Kaya maging si David ay isang tapat na tao ng Diyos. Di ba? Tao siya ng Diyos. Pero hindi yun nangangahulugan na wala ng kumbaga partisipasyon ng kanyang mga magulang doon. 'Di ba? Si David naging tao sa magitan ng Diyos pero ginamit ng Diyos, no? Ginamit ng Diyos yung kanyang mga magulang, 'di ba? Para mabuo yung kanyang katawan. Katawan kasi pinag-usapan eh. Yung espiritu, yung espiritu galing sa Diyos 'yun. Pero yung katawan, abay siyempre, bakit nga ba ipinagbubuntis pa kung hindi na kailangan ng mga kumbaga materialis na galing sa ina? Kagaya ho kapag gumagawa ka ng isang bagay, no, isang bahay. Sa bahay, yung engineer gumagawa siya ng blueprint, no. Yung blueprint, yan yung buong plano kung paano gagawin yung bahay, kung ilan yung pinto, ilang kwarto, gaano kalaki ang gaano kalaki ang pintuan, di ba? Anong hugis ng bahay. So, yan yung plano, pero yung mga materials na kakailanganin, di ba? Yung plano, ano lang yan eh, kumbaga abstract lang, papel lang, di ba? Hindi talaga yan mismo yung ipandidikit doon para gawing dingding. Hindi yan yung gagawing poster, ihalo semento. Hindi yan yung, kasi plano lang yan, di ba? Plano lang yan. Ang talagang gagamitin poste, kukuha talaga ng doon sa iba, di ba? Kukuha talaga ng halimbawa, simento, 'di ba? Kukuha talaga ng ganyan para makabuo ka ng bahay. So ganun din ho no, yung nangyari kay yung nangyari kay Jesus. So si Jesus, no, kumbaga si Maria, nilagyan lang noon ng DNA na galing sa Diyos. Nilagay kay Maria. May partisipasyon din mismo doon si Maria bilang ina. Kaya nga siya ginamit eh. Alangan ba naman gagamitin tapos wala siyang partisipasyon? Walang manggagaling sa kanya, no? Saan ba nagmumula yung mga nutrients, no, ng bata para mabuo niya yung kanyang mga organs?
'di ba? Yung buto, no? Na kung saan nandyan din yung tinatawag na bone marrow, no? Yung bone marrow kasi yung sa binasa natin kanina, diyan yun nanggagaling, no? Yung dugo, 'di ba? Diyan ang galing yung magiging dugo. So yung bone marrow 1 galing minute. sa buto, na yung buto na yan ay kumukuha ng mga kumbaga necessary na ano niya, na mga nutrients, lahat ng kailangan niya doon sa ina, 'di ba? Kasi material yung ano bata, spiritual lang yung kay ano, spiritual yung sa Diyos. So, yung material, nangangailangan talaga yan ng material, na ang material na pangangailangan niya ay nanggaling sa kanyang anak. Kaya yung dugo, dahil yan isang material na bagay, siyempre galing yan kay Jesus, kay Maria. I'm sorry. Galing kay Maria kasi po ang espiritu, ayan po sa nakasulat sa Luke 4:24, sabi ganito, no? Luke 3, saan na ba 'yon? Sabi doon sa Time. John 4:24 pala. Time na ba? Walang laman at dugo yung espiritu, no? Time. So, let's proceed, no, para sa cross-examination. 10 minutes cross-exam, Pastor Ferdy. Unang tanong, Sam. Yes. Ang Diyos ba pwedeng gumawa ng dugo? Yes or Ay, no? oo, pwede. Yes. Yes. Pwede ba ang Diyos gumawa ng katawan kahit walang parte si Maria? Yes or no? Oo, pwede. Pero ginagamit niya si Maria eh. Pero pwede ba? Yes or no? May kakayanan siya. Okay. So, ito yung next question ko. Si Kristo ba walang kasalanan? Wala. Bakit siya namatay? Okay, dahil yun ang nakasulat sa kanya. Yun ang Okay. nakatakda. Sang-ayon ka ba na lahat ng ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan? Oo, nakasulat yan sa ngayon ako. Sang-ayon ka ba si Maria ay kailangan ng tagapagligtas? Oo, sa ngayon ako. Kung kailangan niya ng tagapagligtas, nangangahulugan ba maililigtas sa kanyang sarili? Oo, syempre meron. Ano ang ililigtas sa kanya? Yung kanyang kaluluwa. Yung kaluluwa ba niya nagkasala? Yung katawan niya may posibilidad nagkasala yun eh. Hindi nga lang Ang nakasulat. tanong ko, yung kaluluwa. Yung kaluluwa nagkasala? Oo, posible. Pero wala nakasulat. Pero may posibilidad Pag sinabi bang nagkasala. posible, makisagot lang ng diretso. Yes or no? Na? Okay. Hindi, yung sa Hindi. tanong ko kanina, hindi posible. Hindi ko tinanong posible o hindi. Ang tanong ko, yes or no? Yes or no na ano? Kasi hindi pa sure yung posible. Sige, okay na ako. Pinakita ko lang. Doon sa Romans chapter 5 verse 12, paano daw pumasok yung kasalanan? Pamagitan ng mundo? isang tao. Okay. Paano ang lahat ng tao ay nagkaroon ng kasalanan kung paano, sabi mo kanina, hindi lahat ay nagkasala? Oo, tama yun. Anong tanong? Ang tanong ko, paano pumasok ang kasalanan? Sabi mo kanina, hindi lahat nagkasala. Pumasok ang kasalanan ayon sa nakasulat dito. Pumasok siya dahil sa isang tao. Kaya nga, paano nga pumasok sa pamagitan ng isang tao? Paano pumasok? Okay, nangyari yan doon sa ganun sabi mo. Sabi mo, hindi nangyari lahat yan doon sa nagkasala. Eden. Nangyari yan doon sa Eden. Sige, next question na lang ako. Si Job ba sakdal? Oo, nakasulat, Job 1:1. Okay. Ang sinabi ba doon, pag matuwid, maliligtas sa kagad? Ayon sa Ezekiel 14:20, sila iligtas dahil sa kanilang katwiran. So, sinabi Cut the ba doon, time. pag matuwid ka, maliligtas Cut the ka time. kagad? 6 minutes, 40 Sige. seconds. No. Balik tayo sa ano natin. Ino-observe ko lang, ina-accept lang kasi ni Pastor Ferdy eh. Pero this time, this is too much, no?
ano natin, i-implement natin yung direct answer mo na bago explain. So you have to choose which one. No? Categorical ba Dito na? na ako sa next question na ako. Ibahin ko na yung tanong ko. Si Judas ba dating matuwid? Yes. Okay. Pagkatapos niyang maging matuwid, ano nangyari sa kanya? Naging masama ba siya? Nagkamali siya. Yes or Yes. no? Naging masama. Yes. Okay. So, dun sa Romans 3:23, kasama ba si Pablo na dating masama? Yes or no? Sa 3:23, yes. Noong Kasama sa din ba past life niya. kasama din ba si Judas na dating hindi humahanap sa Diyos? Yes or no? Yes. Yes, kung past na tinatanong mo. Yes. So, ang tanong ko pa, next question na follow-up doon, nung si Pablo ay nagsusulat, ligtas na ba siya doon o hindi? Maliligtas pa lang kasi in the future pa magaganap ang kaligtasan. Okay. So, mabuti na ba yung ginagawa niya o hindi? Mabuti. Okay. Hinahanap na ba niya yung Diyos? Hindi. Hinahanap. Okay. So, kasama siya doon sa Romans 3:23? Yes or no? Sa yung nakaraan niya may kasalanan siya pero sa panahon na sinusulat niya yun hindi na siya So, ang kasama. tanong ko, kasama ba siya doon? Yes or no? In that time, no. No? Sa panahon na yun. Okay. Sige, next question ako. Yung sa Ezekiel 14:14 ba, sinabi ba Hello? Hello? Rinig ako? Gis, rinig mo ako? Hindi ko marinig ah. Clear. Dinig clear. Kasi Ferdy hindi marinig. Hindi ko narinig si Ferdy. Narinig mo ba siya? JC? Bro, Ferdinand, wag ka na mag-out. I-disconnect mo lang yung VPN mo. Mag-clean plane yung ano mo. Maging maayos yan. I-try mo disconnect. Mga ilang minuto lang, magiging normal yan. Kasi meron ka namang Huwag na lang 100 mag-VPN. MB Kasi yung yun ang VPN kasi control illegal mo. yan eh. Hindi, naka-VPN kami. Pag medyo mag-delay ka, i-disconnect mo lang. Tapos habang yan, Hindi malinaw ko na yan, narinig si Ferdy malinaw ah. na yan. Narinig mo sa Shem? Hindi ko siya marinig. Ganun. Narinig ko kayong dalawa. Ganun. Baba ka Naririnig ko kayong muna, dalawa. Sam. Rinig mo sa JC. Okay, baba ako ma. na lang. Baba ka muna, Sam. Tapos wag ka na bumalik. Hindi eh. Wala ako sa focus din sa pinag-uusapan nyo kasi hindi na kayo nakatutok kung may dugo ba o walang dugo si Kristo ni Maria. Gusto ko nga kayong pigilan sana kaso granted sa inyo lahat. Ano gagawin ko? Siyempre nasa rebuttal ako eh. Kaya yung mga sinabi niya, i-rebat ko yun. Okay na, rinig na kita. 4 minutes, 50 seconds. Hindi. Wala kang mabasang ganyan. Posible. Wala. Wala kasi hindi namamana ang kasalanan. Tama yung nakasulat. Walang sinabi doon na ipinaglihi ako makasalanan. Walang sinabi doon na naman akong kasalanan. Fourteen 20 ang binanggit ko. 14:20.
ililigtas pa lang kasi nga in the future pa magaganap ang pagliligtas. Hindi pa kasi ililigtas pa lang, future pa kasi magaganap. Hindi na kasi walang binanggit siya na sila ililigtas dahil kay Kristo, walang sinabing ganun. Kaya hindi na. Mm. Okay. Bakit siya namatay? So, ang sabi nga, no, kaya ang sabi ko, dahil ayon sa nakasulat, kailangan siyang mamatay. No, para yun ay matubos niya ang kasalanan. No. Kasalanan nino ng mga sumasampalataya at sasampalataya pa lang sa kanya. Hindi kasama doon yung mga hindi na naabutan. Oh, malinis yan. Oh, walang kasalanan. Posible. Hindi ko sagot ng yes or no kasi walang nabanggit na ganyan mismo sa Biblia. Kaya doon ako sasagot na posible. Kahit naman wala kang kasalanan ay kailangan ka pa rin talaga tagapagligtas. No. Yes, posible. One minute. Gumawa ba siya ng kasalanan? Wala tayong mabasang ganyan pero posible. Walang mababasa. Ano ba talaga? May mababasa o posible? Walang mababasa? Walang mababasa O may pero sagot ko, walang mababasa pero posible ngang may nagawa siyang kasalanan. Bakit nga kailangan niya ng tagapagligtas? Bakit nga kailangan niya ng tagapagligtas? Kasi hindi niya kayang umakyat mag-isa sa langit. Kailangan talaga may magdadala sa kanya doon. May magliligtas sa kanya. Saan siya ililigtas? Okay. Ililigtas siya sa paghuhukom. Anong ginawa ba niya? Ba't siya ililigtas? Okay, dahil gumawa siya ng kabutihan kaya ililigtas siya. Yung mga masama ang hindi ililigtas. So, dati ba siyang nakagawa ng kasalanan kaya siya ililigtas? Pakisagot. Kaya siya ililigtas dahil Naubos siya ay ako. mabuti, hindi dahil sa paggawa ng kasalanan, kundi dahil sa kanyang Okay, ulitin kabutihan. ko lang. May Ano yung masama bang ginawa si Maria? Posible nga. So yung Hindi ko masagot ng yes or no yan, kundi posible ang sagot ko. Sige, so posible ka. So may possibility meron. So yung katawan niya ba na yon may dugo? Oh, may dugo. May dugo. So yung dugo na ito yung pumasa sa dugo ni Jesus. Yes. Posible ba si Jesus may kasalanan? Wala. Hindi posible. Sige, okay na ako. 10 seconds. Okay. Wala bang mas mahirap na tanong? So, rebuttal tayo, no? Conclusion. So, 5 minutes conclusion, Sam. Proceed. Okay. So, maraming salamat na mga kapatid. So, ako po natutuwa sa aking kausap kasi aminado naman pala siya nung una pa lang no, sa ating pagkokross sa kanya na meron talaga hong dugo na galing sa ina na papasok doon sa mabubuo no, na bata sa kanyang tiyan. So, may pruweba tayo niyan maging sa siyensya. No? Kung makikita nito sa picture sa aking screen ngayon, dito sa genetics, no, datic. So, sinasabi nga nila nga, a few cells can sometimes pass between the mother and child carrying their DNA. So, even the science no nagpapato na posible talagang mapasa, no. Kahit pa yung binasa, yung sa natin surrogate yun na. Pero yung kay Maria, no, talaga ho namang meron talagang partisipasyon si Maria doon. Kaya nga, no, kung babasahin mo yung
ah, sa kanyang pinanggalingan, ang sabi siya daw ay anak ni ano, 'di ba? Anak ni David, 'di ba? Yung meron talagang bloodline na tinutukoy. 'Di ba? Ano bang tawag mo diyan, Ferdy? 'Di ba? Bloodline naman talaga 'yan. Yung binabanggit sa Mateo at sa Lucas, yung Mateo 1 na yung genealogy of Christ. So sa salitang 'yan na genealogy, tumutukoy yan sa dugo. So nagpapatunay lamang na meron talagang dugo no mula sa kanyang ina na dumadaloy sa kanya. Kaya dito mga kapatid, napatunayan po natin kasi nga itong kausap naman natin ay wala naman talaga sa Biblia yung kanyang mga sinasabi na namamana ko na yung kasalanan. Wala hong ganon. Yun ay bunga lamang ho ng mga maling pagkakaunawa sa kanyang mga nabasa. Dahil alam niyo po kung ano yung pwede nating manahin, no? Ako sigurado sa inyo na wala ko kayong mabasa, siya mismo umamin na walang mababasa na namamana ang kasalanan, no? Pero ako, may mabasa ako na meron tayong mamanahin. Pero ang tanong, kasalanan nga ba yun? Kasi kung mabasa natin na kasalanan yun, malamang tama siya. Pero kung hindi kasalanan, ay alam nyo na kung ano ibig sabihin nun. Sa Isaiah 54:17, ganito po ang ating mababasa. Ang sabi dito, walang almas na ginawa laban sa iyo ay pakikinabangan at bawat dila na gagalaw laban sa iyo sa katulan ay yung hahatulan. Ito ang mana ng mga lingkod ng Panginoon at ang katwiran nila ay sa akin, sabi ng Panginoon. So, maliwanag po, mayroon pong mana na binanggit dyan na kung sa English ang sabi, this is the heritage of the servant of the Lord. Ano yon? Yan yung righteousness, no? Yan yung righteousness ang mamanahin natin. Yung, kumbaga, yung pagkamabuti, wala hong matino na mamanahan ka ng kasamaan. At dahil siya na nga mismo aminado na walang mababasang ganyan. Kaya, meron pong dugo, no, na dumaloy doon kay Jesus na hindi yun nangangahulugan na siya ay nagkasala na, 'di ba? Kasi yung dugo po, no, yung dugo kasi ano yan kumbaga part yan ng literal na katawan na si Kristo gumamit ng literal na katawan, no? Kaya kailangan ginamitan din ng Diyos ng medium para mabuo yung literal na katawan na gagamitin niya. Kaya doon sa proseso, no, na para mabuo yung katawang inihahanda ng Diyos, no, sa pamamagitan ni Jesus ay may partisipasyon yung kanyang ina. Kasi halimbawa, kung yung kanyang ina hindi kumain, no, yung kanyang ina hindi humingay, anong mangyayari, 'di ba? Siyempre, mamamatay ang ina kung sakaling hindi niya kakain, 'di ba? So mamatay ang ina, mamamatay din yung sanggol na nasa kanyang sinapupunan, 'di ba? So kung kakain siya, magiging masigla siya, 'di ba? So, ganun din ang mangyayari sa bata na sa kanyang sa loob niya, 'di ba? So, malinaw yung effect mga kapatid, no, na kung ano yung gagawin ng ina, meron talagang epekto doon sa bata. So, diyan makikita natin, no, klaro na nandoon talaga yung dugo, no? Kasi nga naman nung ipinasok yun ng Holy Spirit doon sa tiyan ni Maria, hindi yun dugo. Aminado siya mismo doon, 'di ba? Kasi yun nga lang ay isang DNA, no? Yan ay volume of information lang. Information kung paano gagawin yung katawan na kanilang inihahanda. So information lang 'yon. Yung mga materials needed for it na para mabuo 'yon, yun na ay nanggaling sa ina. Kaya nga dinaan pa sa tiyan 'di ba? Ano bang purpose no kung pwede niyang gawin yung para yung gaya kay Adan? Bakit hindi na lang ganun kung sasabihin mong wala ding galing kay Maria doon, 'di ba? Bakit hindi lang ganun ginawa? Gaya kay Adan na lang. So, kaya nga ang ginawa ay dinaan pa sa tiyan ni Maria kasi nga gagamitin ng Diyos si Maria yung mga nandun sa kanyang katawan, mga nutrients, no? Kasama na dyan yung mga ano niya, dugo niya na dumadaloy. Gagamitin nga para mabuo yung bata sa loob, no? Yung mga kailangan ng bata para mabuo, ginagamit yan. So, scientifically and biblically napatunayan natin kasi nga ayon no, ni Adan, no, nung si Eva ay nagawa, ito ay laman ng aking laman. Okay, salamat. So, 5 minutes conclusion, Pastor Verdi. Sige, salamat mga kaibigan, no, sa ating katunggali. Actually, umaamin din naman siya kanina na yung mga rebuttal stage niya o yung rebuttal verses niya, lahat naman inaamin niya yun na sang-ayon din naman siya. So, ang hindi lang niya sinasang-ayunan yung Psalms 51 verse 5 na namamano yung kasalanan. Ang pakahulugan niya, akala niya yung syempre inimicity, hindi nagkasala. Natural, hindi nagkasala na committed sin. So, may tatlong klase kasi tayong kasalanan.
So yung inherited sin, natural, hindi pa yun ipapataw na parang kasalanan sa kanya or ipapataw na huhusgahan siya doon, kundi doon siya huhusgahan yung bata, doon sa kanyang ginawa. Pero yung kasalanan na kanyang namana, natural, sinabi nga ng Romans 3:23, lahat ay nagkasala. Nangangahulugan ba? Kontra na sa sinasabi niya, na sinabi niya kanina ay, si Maria walang kasalanan. So siya mismo kontra niya. Ngayon, kung sinasabi niya na hindi kasama si Pablo sa nagkasala, at tinutukoy lang niya yung mga nasa labas, inamin naman niya na may kasama si Pablo dito dati. So punta tayo dun sa kay Kristo. Sabi ko kanina, iba ang pagpapanganak kay Kristo at sa ordinary pregnancy ng tao. Oo, pumapasa sa tao, pero kay Kristo hindi pumasa kasi nga, ilinagay ng Diyos, finished product na yon. So kanina, sa kanyang argumento, ang binigay lamang ng Diyos, yung information. Pero yung structure DNA na kay Maria na lahat. So kontra yan, no? Hindi yan magiging banal na bagay kung si Maria ang nagbigay lahat ng structure sa pagiging tao ni Jesus. At yung karunungan lamang ang nasa Diyos. So kontra yun sa Hebrews 10:5 na ang Diyos daw ang naglaan ng katawan. So siya mismo kinukontra niya, binuboxing yung sarili niya. So, doon kanina, tama. 3 minutes. Kapag sa stages na kapag ito ay fetus na, hindi napapasok ang dugo diyan ng nanay sa bata kasi mamamatay. Ang tangi lamang pumapasok dito ay yung nutrients and oxygen, So kapag pumasok ito, it could be deadly for them, both of them. So wala namang problema doon. Akala niya, inaamin ko na katulad ng sinabi niya. Hindi po, mali kayo ng pagkapakinig. At mali siya ng conclusion at kanyang pagkaunawa. Nalilito siya nung tinanong ko kanina doon sa Ezekiel 14:20, yung tatlo ba na yon ay naligtas dahil naligtas na o ililigtas pa lang? Ang sagot niya, ililigtas pa lang. So nangangahulugan, kailangan nila si Kristo. Yun nga yung mga ilinigtas ni Kristo at inakyat ni Kristo mula sa pagkabihag. No? So sinang-ayon na lahat naman niya at nasalag naman ng lahat ng yun. So, hindi niya masang-ayunan lamang na nung tinanong ko siya, si Maria ba kailangan tagapagligtas? Ba't niya kailangan tagapagligtas? Hindi niya masalita na nagkasala siya, part siya ng Romans 3:23. So, kung pumapasok ang dugo na yan, nangangahulugan na kay Kristo rin yun. No? Ano ba yung ginawa ni Maria? Disobedience din. May disobedience ba si Maria? Yes, meron yun. Kasi nga sa Romans 5:12 nakasulat So lalabas, pati si Kristo nag-disobey. Namatay si Kristo. Sasangayunan pa din yan kung ganun ang premise at proposition na gusto niyang stand na gusto niyang sabihin dito. So mga kaibigan, patunayan ko na walang dugo. Walang dugo ni Maria si Kristo. Bakit? Kasi nga may banal na bagay. Pag sinabing banal na bagay, hindi kasama doon yung dugo ni Maria na makasalanan. Kailangan nga niya ng kaligtasan lahat nga ng tao nagkasala Hindi naman niya kaya hindi na yun. Sabi, tinanong ko nga si Ezekiel, naligtas na ba o ililigtas pa lang? Ililigtas pa lang daw. Ang ginagawin naman siya. So lahat ng yan, nagbabound sa kanya lahat. So mga kaibigan, salamat ngayong gabi dahil although kalmado ng kaibigan nating katunggali at ang ating moderator ay nagtiyaga at yung lahat ng nandito ay nagtiyaga pati nung siya nag-live. Thank you sa inyo at sa aking mga mga makikinig thank you at kayo po ay nakinig. Okay, so tinatapos na po ang debate na ito at payapa po na natapos ang debate, no? At ang nanalo ay yung recorder kasi umalis na bumalik pa. Salamat. Yeah.